Nito pong nakalipas na June 26, 2025, yan, kahapon lamang po yan, isang malaking balita ang lumabas tungkol sa matagal ng kasong legal sa pagitan po ni Ripple at ng SEC. Akala po ng marami ay matatapos na ito, pero nagulat po ang lahat sa bagong desisyon ni Judge Analisa Torres. Parehong humiling po sina Ripple at ang SEC ng tinatawag na indicative ruling upang baguhin ang naunang desisyon ng korte. Gusto po nilang tanggalin ang permanenteng injunction laban sa institutional sales na XRP at ibaba po ang multa sa $50 million. Ngunit, ayan, ang naging resulta ay tinanggihan po ito ni Judge Torres. Kaya sa video na ito ay susuriin natin kung bakit hindi pumayag si Judge Torres, ano po ang ibig sabihin nito sa kaso at syempre paano po tayo maapektuhan dito bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang hinihingi ni na Ripple at SEC sa korte. Yan. Unang-una ay gusto nating linawin kung ano nga ba ang joint motion for indicative ruling. Sa simpleng paliwanag, ito po ay hiling ng dalawang panig kung saan ay sina Ripple at SEC sa hukuman na payagan po silang baguhin or baliwalain ang dati pong desisyon ng korte. Para bang sinasabi nila, "Oh, Judge, pwede bang baguhin ang hatol kasi nagkasundo na kami?" Ayan. Ayon sa dokumento ay gusto po ng dalawang panig na tanggalin ang permanent injunction laban sa institutional sales ni XRP at i-reduce ang penalty mula daang-daang milyong dolyar pababa sa $50 million. Pero ang tanong ay pumayag ba itong si Judge Torres? Bakit nga ba tinanggihan ni Judge Torres ang kasunduan? Ang sagot ay hindi. Tinanggihan niya ang hiling ng parehong panig. Ayon kay Judge Torres, hindi sapat ang mga ibinigay na dahilan ni na Ripple at SEC upang baliin ang nauna niyang desisyon. Sinabi po ni Judge Torres na ang settlement agreement ni na Ripple at SEC ay hindi po maaring umangat or pumalit sa isang desisyong final at public mula po sa korte. Ibig pong sabihin ay kahit pa nagkasundo ang dalawang panig, hindi ibig sabihin ay pwede na nilang burahin ang hatol ng korte. Binanggit din ni Judge Torres na karamihan sa mga kasong ginamit bilang batayan sa motion ay hindi po tumutukoy sa injunction or civil penalty na malinaw na present po sa kaso ni Ripple. Sa madaling sabi ay hindi po ito maikukumpara. At ang isa sa mga pinaka-importanteng linya mula sa desisyong ito ay ang pagtanggal ng injunction ay nagiging kailangan lang dahil sina Ripple at SEC ang siyang nagdesisyon nito. Ayan, pwede ba silang mag-apila o umatras na lang? Ayan. Kasagutan po dyan sa katanungan na yan ay oo. Ayon po kay Judge Torres, malaya po ang dalawang panig na iurong ang kanilang mga apila kahit kailan, basta't seryoso po sila sa pagresolba ng kaso. Pero kung nais na rin nilang baguhin ang desisyon ng korte, kailangan po nilang dumaan sa formal na proseso ng appeal sa Second Circuit Court. Ang ibig sabihin nito ay hindi po pwedeng basta-basta na lang baliwalain ang final judgment ng korte sa pamamagitan ng simpleng kasunduan lamang. Kailangan pa rin nilang sundin ang tamang legal na proseso. Ngayon ay ano naman po ang magiging epekto ng desisyong ito sa kasong Ripple versus SEC. Sa ngayon, nananatiling malabo kung ano po ang susunod na hakbang ni na Ripple at SEC. Pero isang bagay po ang malinaw, hindi pa tapos ang laban. Ipinapakita po ng desisyon ni Judge Torres na seryoso po ang korte sa pagpapatupad ng batas at hindi po pwedeng baliwalain ang desisyon kahit pa nagkasundo ang dalawang panig sa labas ng hukuman. Gayunpaman may indikasyon na gusto pa ring ayusin ng dalawang panig ang lahat sa maayos na paraan.
humiling na sila sa Second Circuit Court na i-pause muna ang kanilang mga apela upang makapag-usap at makahanap ng final na solution. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Ayan mga ka-crypto, ito po ang mga takeaways para sa atin bilang mga Pinoy na sumusubaybay dito kay XRP or may XRP holdings. Una ay mas lalong tumatagal ang kaso. Kaya posibleng bumagal po ulit ang momentum ni XRP. Baka mawalan na naman ng tiwala ang ilang investors at bumaba po ulit ang kanyang presyo. Pangalawa, sa kabilang banda ay makikita natin na pinapaboran ng korte ang transparency at tamang proseso na isang magandang sinyales para sa buong crypto industry. Hindi lang para kay XRP kundi pati na rin sa ibang project na gusto ng regulatory clarity. At ang pangatlo ay ang mga trader na marunong magbasa ng news tulad nito ay may advantage sa galaw ng market. Dahil habang ang iba ay natataranta, ikaw ay kalmado dahil alam mo kung ano ang ibig sabihin ng ganitong ruling. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa personal kong opinyon, ang desisyon ni Judge Torres ay makatarungan at may malinaw na basihan. Oo, mahirap para sa mga XRP holders ang mga ganitong balita. Pero kung titingnan natin sa mas malawak na konteksto, makikita nating tinutulungan nito ang crypto industry na maging mas matured at saka transparent. Hindi naman po masama na gusto ni Ripple na matapos na ang laban, pero hindi rin dapat natin baliwalain ang proseso. Kasi kung gagawin ito ng isang malaking kumpanya tulad ni Ripple, maaaring gayahin ito ng iba pang crypto projects at baka humina ang tiwala ng tao sa batas at regulasyon. Kaya ang magandang balita ay willing pa rin ang dalawang panig na ayusin ito at may mga paraan pa rin para matapos ang kaso sa tamang proseso. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.